Network Entertainment. Hello! Wacky-doo. Second recording energy. Yeah, pare. Sumigaw pala si Red nung hindi pa nag-roll. Oo. Hi, ang saya talaga ngayon, no? Ang textured nung guests natin before. Ngayon, it's just two dudes. Hello. Leland Lim, mga kaibigan, kaka-resign lang. Hello. First podcast mo ba to after resigning? Oo. So, maging regular na ba yung Let Leland Lim? Kung saan nagkakaroon kayo ng mga false standards sa mga tao na... Yan, nabilis nyo kay Lenny. Ito yung magaling. Ito yung magaling. Hindi, Jud. Ito yung magaling, Jud. Jud, ito yung magaling eh. Ito yung magaling the No, podcast. pero I tell you, when he does this, ito yung magaling. Tapos ang pinakamagaling mag-crowd work daw doon, hindi ako. What? That's so fucking stupid. And a person with better taste in comedy. Chan Consing. Better taste. Oo nga, may anak siya eh. May anak ka. Oo, tingnan mo. Sinasabi mo, sabi mo mas better dad ka. Ganun ba? Hindi, better taste. Sobrang yung verbal gymnastics mo rin eh. Tayo na pare, alam mo, Lenny ako, pero puta yung skills ko manggago pang DDS pare. Parang si Two-Face. Flex ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung flex yun. Pinuto ko si Lenny pero utak ko Didi. Pinto, pero yung utak ko, pang tanga. Sorry. Okay. Fuck. Alam mo, feeling ko delikado ngayon kung may matalinong DDS. Kaya yung mga minsan, alam mo yung mga kaklase mo na, matalino to bilang DDS siya. Tapos the way na ginajustify niya yung pag-DDS niya, parang, nga, no? Yeah. Nakaka-convert siya eh. The most dangerous pa. The most dangerous ones. Parang they're using their brains for, yung mga mad scientists nga. Yan. Oo, pare. Mga nag-invento ng SARS, no? Tsaka COVID. Hindi Tingin mo, di namin alam, pharma. Mas sinabi si Tingnan mo, Leland, kasi galing ka sa corporate America eh. Galing ka sa puso ng kapitalismo. Oo nga, bakit ka may corporate news pa? Oo nga, wala ka ng corporate news. Tinanggal mo na pare. Ngayon, nag-resign ka na, you gotta think like us pare. The people. Okay. The people. Oo, tanggalin mo na yung lanyard mo. Wala ba yung lanyard? Wala may kabit na vape. Oo, nakakabit na mga lanyard mo. Hindi kami BPO. Yung mga Hindi kayo yung mga leash mo pare, the corporate leash. Ha? Bago mo sabihin, okay yung kapitalismo. Bago mo gawin yun. Yung corporate industry namin ay cool kasi creatives kami. Wala kaming uniform. Creatives kayo para saan? Gumagawa ba kayo ng painting to reflect life? O nagagawa kayo ng painting para magbenta ng Coke? Anong ginagawa nyo, Leland? Gumagawa kami ng Nagsusuporta kayo ng mga bilyonaryo, Leland. Yun ang ginagawa nyo. It's a pain thing. It's a pain thing. Pare, enemy, inner me, pare. Pinas lang, may Pinas Pinas lang. lang. Dito sa Pinas lang. Sa Pinas lang, may Pinas lang. Damn, dude. Damn, Alam dude. nyo ba na ang alila ay alila kahit na baliktar? Yan ang walang trabaho. Yung nakakaisip ka na, like wala ka ng trabaho kung magaling ka lang magluto sobra. Ayan. At may naisip ka ng rhymes sa Ulo ulo ng mo. mga rhymes. Mga ganyang klaseng knowledge. So, Tingnan mo. flip-top kasi. Si Chan tingnan mo, walang makontribute. Kasi tumutulong pa siyang magpalago ng mga bilyonaryo sa mundo. May 6 figures pa rin si Chan. Oo nga eh. Pare, si James nga wala ng trabaho eh. Oo nga. Ano yung bagong James? Pero kalbo siya eh. Kalbo ka rin. rin gago. Hindi, may konti pa. May konti ka pang buhok. Kalbo ka by choice. Oo. Tama. Bale, Chan, not gonna lie. Nung huling time na nag-samgyup kami lahat, tapos pumunta kami sa condo ko na binayaran ko with my comedy money. Hindi ko alam kung ba't kailangan Yung condo ba o yung samgyup? Hindi, nagkikb tayo doon. Nagkikb tayo. Tangina si Alexio libre nun, daya. Birthday niya eh. Tangina 3 days ago, ang daya. Pero may patas. Yeah. Chinek ba yung ID niya? Oo. Ay, kinuha. Okay. Anyways, si Bully, baka naman. Si Bully. Umuwi kami tapos wala kami mapanood. Pinanood namin yung mga lumang art mo. Chan. Lumang art? Yung mga... Hindi nyo ba alam yun? Hindi mo ba? Hindi ba Wala pa nagsabi sa'yo nun? Lumang art. Ano ba lang nag-report Lahat ng mga kanta mo. So ibang YouTube, yung
Luma akong YouTube channel yung To be nahanap fair, nyo. recommended eh. Recommended. Chan. Kung hindi ka proud dun, ba't nandun pa? Ibig sabihin nandun pa. There's still a piece of you. The artist in you. Yun yung ano. The yun yung artist proof in you na seeks out, pare. Payat ako dati. My bangs. Well, Tsaka may concept, pare. May concept. mm. Where's that Chan now, pare? Nasa na yun? Anong Nasa na- concept? May Walang concept. concept doon. Nag-propose kami concept eh. Oo. Ano nga? Pinanood nyo yun? Oo. Haba Lahat. ng setup Ito yung nangyari. Tara, pagtawanan natin to. And by the end, tangina, natouch lang tayo. Natouch kami. Natouch lang kami. Nabigyan kami. Nabigyan lang Alam mo, kami. oo nga. That's the way Chan would do it. Yeah. Pare, we Sa missed that. sinihan? Gano'n, like, fuck. We missed that glimmer in your eye, pare. Totoong Emperor Lador Kumbaga, Lights ba yun? suddenly, You know? it all made Hindi, sense. Ice-T na. Ice tea yun. Tingnan mo? Na kaya kami dalawang anak. Mm. Kasi ganun ka-loving. Pero, asa na Chan? Alin? Feeling ko kailangan mo Nagpo-propose ulit ako. I wanna see the real Chan. see the real Chan. Pare, I mag-resign. said the real. Mag-resign ka na. Ayaw mo mag-resign? Hindi pa kaya. Ina. Nakakainis, no? May Dapat day kasi, job ka. dapat kasi libre lahat, pare. Yun ang konsepto. Pero it's Chan, not Chan. Tama. Chan can't. Can't. Hindi siya can't. It's Chan. Tangina, pangit nun. Mag-OBB pala tayo. Oo. Mag-OBB tayo, pero ang pag-uusapan natin is resignation. Para sa mga tao dyan na gusto mag-pursue ng passion, di ba? Viable ba talaga mag-resign? Ang sagot, honestly, kung gusto nyo, ayaw nyo na pakinggan yung episode, hindi parate. Okay? May mga tao dyan na, passion ko to, gusto ko i-pursue pa, nag-resign ako. Minsan, banu ka eh. Alam mo yun? Minsan, hindi siya gagana at all. Totoo. Kasi minsan may mga tao iniisip nila, hindrance sa akin yung trabaho ko, kaya di ko pinupursue. Tapos pa nag-resign sila, ma-realize sila, dude, Ang sakit nun. hindi yun. Pero mali kasi yun. Mali yun. Na sinisisi mo yung trabaho mo. Kasi tingnan mo, si Leland, nag-stand up naman siya ng may trabaho siya. O si James, ang dami. Ako, nag-stand up ako, may trabaho ako. Diba? So, you have to, tangin na mamaya nga, necessary. OBB. Okay, we are back. Ganda na OBB natin. Sobrang ganda. No? Ganda Shout out kay Ron Ron Pangyarihan. Pangyarihan. Yun ang pangalan. Parang, akala ko nga fake Parang name. wrestler eh. Akala ko din eh. Pangalan mo, Ron Pangyarihan. Siya rin yung kinuha kong sound guy. Talaga? Oo. Tapos di mo siya gusto. Gago, okay Hindi siya. sinabi mo, hindi mo siya gusto. Very Sabi niya sa akin, hindi ko siya gusto. Ron. Joke lang, Ron. Nakikinig si Ron parati. Hello, Ron. Ron, kamusta naman dyan, Ron? Namiss ka na namin. At ang iyong... Si Ron surprisingly matangkad in person. Oo, tapos pag nakita mo, hindi siya mukhang Ron Pangyarihan. Mukha siyang Jeff. Mukha siyang parang Ron Santos. Parang siyang Ron No Powers. Ron D. Mapangyarihan. No Powers. Bakit ka kulay pula? Lasing ka ba? Tawa ko ng tawa rin. I'm having fun doing this. Oo nga eh. Genuinely. Kaya sarap niya. Kasi hindi mo siya kailangan bayaran. Na-enjoy niyo lang talaga. Ano? Na-enjoy niyo lang talaga yung shit. Uy, may bago na. Ay, maya. Tagbusan. Sige. Chan. Isa ka sa mga few comedian. Di ma few. Ngayon, in minority na kayo. Pero sa mga usual na nila-lineup ko, ikaw lang yung isa sa mga may day job pa rin. Oo nga. Dahil ba yan sa pamilya? Responsibilities? Ganun ba? Oo. Responsibilities. Tsaka pag nag-resign kasi ako, dapat yung wife ko mag-resign din eh. Bakit? Magka-work kami. Magka-work kayo? Oo, so parang unfair na ako, ano ko yung passion ko, tapos siya andun. Pero naghahanap na kami ng ways. E di mag-open mic. Para, ha? Mas stand-up ba passion niya? Iba ba iniisip mo? Ibang... Hindi. Ibang ano. Kayo magiging second power couple of comedy. Parang si Jeannie tas si GB, diba? So parang may pack kayo na pag nag-resign ka, siya rin. Sa akin lang. Sa'yo lang. Feeling ko Baka naman ma-FOMO ayaw siya. niya mag-resign. Baka naman ayaw niya mag-resign. Baka okay siya sa trabaho niya. Feeling ko hindi. Well, si Chansha naman makakasabi nun. Base sa mga sinasabi niya sa akin. Feeling mo, so pag nag-resign ka, sabihin niya, ay, di ako kailangan rin mag-resign. Either yung ipapalit ko is kayang i-cover yung income namin combined, or meron din siyang work na lilipatan para safe. Ganong klase.
Side business lang ba niya yung kasi yung wife niya? Thank you by the way. Sobrang nakakatulong yung candle. Yan yung side business. Hindi na siya naglilinis ng bahay eh. Oo nga. Sindi na lang ng Ang bango ng kwarto, ang mabaho lang doon, Red, ako. Nandiri ako dun. Tumayo balayibo ko. Naalala ko si Kate tumawag sa akin isang beses. Isa lang. Siya yung nag-drive siya ng kotse. Narinig mo. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, sino ang sumakay dito kagabi? Nala. Tapos sabi ko, the boys. Okay. Siya sa harap. Malamang tumputang ilan to. Ako yung nasa likod. Nasa likod. Basta, Si Alexia yung sa harap. So, si Alexio. the smell travels, pare. Hindi naman nag-stay in one place. Sabagay, ang isang amoy. kotse lang yun. Oh, exactly. Kulub pa yun. Yun yung time na galing tayo sa fucking most anniversary eh. Ay, grabe yun. Ito, tangin ang baho ng puta. Ang lagkit ng hangin, pare. Like, hindi ko alam kung paano nakatugtog yung sauce doon. Baho. Sinisi mo pa yung hangin, ha? Sabi ko nung una, pupunta ako doon para manood ng bands. Tapos nakita ko yung estado ng most. Sabi ko, dito lang ako sa VIP aircon area sa taas. Hi, Tim. Oo, hi team nga pala. Okay, sorry. Sorry. Nawala tayo. So, pag nag-resign, so you feel trapped? Chan yung may sinasabi mo. Di naman. Kailangan ko lang ng mas maraming following or mas para maging sustainable pagka nag-resign ako. Hello nga Ganong pala sa klase. boss ni Chan Chan. Oo nga pala. Sinong boss mo, Chan? Japanese siya eh. Si Masahiro. Hello nga pala sa... Sige, susunod Sige, Lilan. Chan-chan. Nako, sige. You need to Sarabi mo sakura! inflate Happy ka pa rin din Our sa progress is weak, Chan-chan. Ngayon, You must commit seppuku. Nakita niyo na kung bakit mas konti yung following nyo kaysa sa akin. Alam mo, nag-iisip nga ako para mag-increase ng following. Red, feeling ko tataas sobra ng taas na ng followers mo. Feeling ko tataas siya ng sobra kung mag-sorry ka sa mga DDS. Totoo nga eh. Nagkamali ako. Dude. Meron kang heel turn. Meron kang heel turn. Para ma-sold out na. Sorry po, Tatay Digo. Yes. Pupunitin mo yung poster ni Lenny. Yung pinadala sa akin mga letters Hindi, ni Lenny, mga ganun. Gubad ka ng shirt. Papalit ka ng shirt. Tapos magiging, green. Ano bang kulay nila? Green o pula? Green and red. Hindi, maganda yung gawin mo sa show. Oo nga. Sige. Pag nagbigay ng suggestion next time, Andren, make sure na galing siya from a place na meron kang career. Hindi yung, alam mo, Mr. Nothing to lose himself over here. Wala siya. Big time ko nga minsan kay Red, ba't ka na-offend sa mga comments? Kasi wala rin naman nagko-comment sa videos. Alam mo, weird nakita ko nung nakaraan sa National Bookstore. Di ba nung bata tayo, may posters yung kada president? Oh, yeah. Si Sara Duterte lang yung VP na may poster, tas ang laki. Meron nga. Ngayon? Yung iba wala eh. Yung mga previews, wala namang VP na poster. Pinagre-resign siya eh. Bumalik tayo sa topic. Diba? Grabe, no? Pinag-resign siya, ayaw niya. Oh. Pwede yun eh. So may severance pay ba siya pag ganun? Pag in-impeach siya, wala ata. Wala. Kasi criminal yun. Criminal lang. Kasi crime. Ikukulong ka eh. So pag nag-resign siya, ma-hold yung back pay niya. Kasi Mo-hold yung back pay niya. may trial eh. May trial. Tama. Hindi naman malaki yung back pay niya. Vice President, maliit lang yung sweldo ng Vice President. Magkano? Low 6 digits lang siguro. Isipin mo, Vice President ka na. Shit. Kaya ayoko tumakbo eh. Ng BP? Hindi dahil sa... ang baba ng give eh. Bigay. Mataas yung BP niya. Pero, Dahil tumakbo siya. Pero dyan, kayo na lang, best friend. So, mag-69 kayo ngayon dito. By the Best friends way, kayo. Chan-chan, yung sinasabi mo yung mga presidents nga sa National Bookstore. Ang weird kasi may TikTok na rin na parang ang weird na ng kabataan yung meron silang ginawa, the ranking of presidents. Habang TikTok? tumutugtog yung Billie Eilish sa background. Yung number one fan. Birds of a Anong Feather? Birds of a Feather. Ang top one nila si Ramon Magsaysay. Yan. Talaga, may ganun nga. Ranking the presidents from 1 to 10. Yung ganun sinusunod sa, what's up, chat? Just gonna rank the presidents from 1 to 10. S. Marcos, definitely S. Yeah, Gina-justify starting nila. with Emilio Aguinaldo. That's like a solid 9 for me. But he started the whole presidency, but kind of like a terrible one because he assassinated Andres Bonifacio. Yan ba yung Billie Eilish? Oh.
Birds of a feather. Birds of a feather. Hindi yun. So, Ano ba yun? Leland. Mm. Nandito tayo sa isang Leland Lim. No? Isang paboritong... Ito ang paboritong comedian ni Daryl Yap ngayon. Hindi mo ba alam mo? Ano na yan? Kasi kaaway din niya si Big Soto. Okay. Nakakaya mo ba si Big Soto? Hindi naman sumagot eh. Tsaka, Hindi ko it's naman. coming from a place of love. No? I think hindi siya pikon kasi medyo comedian din siya. Yeah. Alam mo? Or baka hindi lang umabot sa kanya. Hindi naman siya ganun ka-viral. Eh. Mabot yun. Umabot yun. Talaga. May mga PR yung mga yun eh. Yung nag-comment sa'yo na ako, stand-up comedian ako. Alam kong di nakakatawa yung joke mo. May gano'n nag-comment? From Itbulaga before yun eh. So malamang naibalita Gusto mo niya. talaga pag-usapan. Sinong stand-up comedian yun? Basta, komedyante daw siya before. Ito yung kinuwento ko na to before dati. Yung petty ako. Tapos pinuntahan ko siya sa open mic. Tapos nag-set ako before him. Ah, mabomba siya. si Kasi ano? sobrang petty ko. Nasa Death Note ni Leland yun. Ganun ba? Nasa area start list mo ba yun? Tapos finish bump niya akong ganun. Tapos tinignan ko lang. Alam mo, madaming plastic sa industriya natin. Parang recently lang, di ba, sabi sa, may dumating daw na komedyante sa most, tapos minakamayan niya lahat ng tao. Walang kwenta yun. Taong yun. Sobrang walang kwentang tao. Sabi kasi inyo. Yun ba yung kagabi? Oo. Huwag kayong makipag ano dun. Pag nag-show kayo kasama nun, well, actually, wala akong kailangan gawin. Kilala ko na. Malalaman niyo yan on your own. Kung matuto na lang kayo. Kung wala ako na kayo i-warn or anything. Maraming sobrang, for an industry na kailangan ng self-awareness. Kasi kailangan mo malaman kung magaling ka or hindi para mag-adjust ka, di ba? Kasi hindi ka naman pwedeng makuha ka sa branding lang eh, di ba? Hindi pwedeng maging funny lang yung name mo. Hindi agad yung yung na comedian ka na kagad. Hindi pwedeng Yobab Tapaching-ching. Hindi pwedeng. Funny name. hindi pwedeng ganun lang yung The Heart Attack. Si Baboy Chuchu. King Kropek. Si King Croft. Dati nga sasali ako dapat sa Funny One. Tita Nola. Ang pangalan ko pipiliin, Bujejet eh. Tapos meron akong propeller cup, tapos naka-jumper lang ako parati. Bujejet! Pero syempre, alam naman natin sa Funny One Season 2, ang naka-jumper ay si James Caraan. Parang ikaw yung retarded. Pag pinapangalanan namin yung comedian, alam mong okay lang, in good fun eh. Pag hindi na namin pinapangalanan, alam mong seryoso nang wala silang kwentang tao. Kapag naka-encounter kayo ng mga comedian na ganyan, honestly, hindi ako sobrang... Kasi may mga ibang tao na iwa-warningan ka about ganito eh. Just fucking bahala. May experience na lang yan. Kasi kung kupal ka in nature, hindi mo naman mawawala yun eh. Yeah. Diba? So, hindi ko na rin sila masyadong inaaway. Kasi like yung ginagawa mo, diba? Parang pupunta ka sa open mic, muna ka sa ako kanya. rin. Tsaka no name naman ako eh. Pero, ibig sabihin, kahit di mo gawin yun, the terrible ones will out themselves because terrible nga sila. Yeah. Mawiweed out lang. I know that comedian. He's not that good. Wala. Hindi siya magaling at all. Wala siyang kwenta. Kung yung bano ka na nga, tapos kupal ka pa, what you got going for you? Minsan may okay pa yung magaling eh. Pero kung na-outweigh kung magaling ka, pero na-outweigh ng kakupalan mo at ka-egotistic mo yung ano, walang gusto makipagtrabaho Parang justice sa'yo. scale eh. Kung gano'n Kaya ka kung bobo ang komedyante, huwag ka mag-resign. Pare. Yun yung point ni Red. Oo nga. Kaya di pa ako nagre-resign. Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, pwede mo siyang i-pursue without resigning. Pero wag mo sasabihin na hindi ko kayang gawin to dahil nagtatrabaho pa ako. Kasi may mga kilala akong breadwinners, may mga kilala akong napakadaming burden sa buhay or may binabayaran, bumukod na, alam mo yun, hindi ikaw, 100. Okay, di ba? Hindi ikaw. Gusto ko lang sabihin yun. Alam mo yun, marami na silang, like si James, yun talaga. Yes. Ako, para sa akin, wala nang excuse eh. Nung nakita mong na-achieve ni James kung ano na-achieve niya with a fucking day job na sobrang mid-shift pa. Diba? So, parang, ang akin, hindi talaga siya excuse. Pero, dahil nga nasa topic tayo ng resignation, bakit nag-resign ng isang Leland Lim? And why are you gonna stay resigned? Or face lang ba to? Yung main reason ay because of health.
Okay. So, Oh, yeah. nakikita nyo naman yung stories ko, di ba? For Meron the siyang past few months. Quadrado John nisisit. Masyadong Masyado kang... hindi normal yung Quadrado yun. Sak Maestro Joe. Sak. Yan yung Diyos na may kapal. Oo, pa. Diyos na may kapal, pare. May Davao eh. Meron siyang Megatron face. Oo nga, Roblox head. So yung reason, Bully lang. Okay, yung yung reason. best rose sa akin, galing kay Ray Mamuad. Mukha daw ang privilege na Roblox. So nag-resign ako because of my health. Kasi nasa advertising ako eh. Mhm. Nag-advertising ako habang nag-stand up ever since. Tapos, Naka-health scare ka nga eh. Bakit? so medyo bumigat yung work and in-advise ako ng doktor na gaano katagal screen time mo a day? Kasi may kinalaman sa head and intermittent migraines. Sabi ko siguro from 9 to 9 yung average. Tama, oo. Kapag nagtatrabaho ka, ganun eh. Laptop, di ba? No choice eh. Sabi niya, kaya mo bang i-lower sa 2 hours? Sabi ko, 2 hours. gago ka ba, Dok? Ano ka, anak ko? Ano to, construction? Putang ina. Tapos Diba? true enough, hindi ko sinunod kasi work ako eh. Di ba? Kailangan kong mag-work. Yun na, parang dumami yung headaches and doon ko na nalaman na, hindi na fit for me. Pero, parang nabuhayan din ako na i-pursue yung ibang... Tama. Parang one door, di ba, closes, another door opens. Yes. At kabaong ang tawag doon. Oo, kabaong yung naka-open, no? Parang ganun. Pwede namang pinto lang din. Alam mo yun. So parang, ayun, sabi ko, baka this is a chance for me to pursue my other passion na stand-up. Kasi sa akin, pareho eh. Totoo, di kasi kayo naniniwala na gusto ko yung Parang hindi eh. Bigyan ng pera mga bilyonaryo sa mundo? Hindi. Anong ginagawa mo? Sa akin lang, sobrang parallel kasi nung work ko sa advertising, pati sa stand-up. Yung pag-build ng joke, tsaka yung pag-build ng idea. Okay. Same. Same. So, napapagaling ako sa stand-up. I think advertising. Creativity flows. Grabe yung insight kasi. So, yun. Pero this time, mag-focus ako muna siguro sa stand-up. And we'll see what happens. Pero 100% na sa stand-up ngayon. Hindi na siya parang, alam mo yun, kung kailan lang pwede. Oo nga. So, if i-boost ko yung buong araw doon. Nasa basic concept lang siya ng, okay, kung nasa trabaho ko at napopromote ko sa trabaho ko, paano kaya kung i-focus ko tong time na to sa passion ko? Yes. Which is simple math, di ba? Na itatranspose mo kung ano yung naka-google na oras dito, papunta sa oras na yun. Di ba? So, I think, kung may opportunity ka, kasi hindi lahat ng tao meron, kung may opportunity ka to pursue that, I think at least once in a lifetime dapat. At pag sinasabi kong try, hindi ko sinasabing 6 months try. Ang totoong try, mga 2 taon, mga ganun siguro. Ganong klase. Para malaman mo talaga na. Kasi may mga tao na, lalo na pag January, ang dami nating bago. No? Yeah. Matagal ko nang iniinda yun eh. Tapos nasanay na rin ako na pag January maraming bago. Tapos they're always, dahil nga ako ang trailblazer ng na to, and people look up to me. And pinag-iwanan ko na lahat ng mga kasabay ko dati na parang peers ko lang. Tapos feeling nila sila yung superior dati. Tapos sinabi ko lang sa utak ko, palang araw makikita nyo na ako yung magkaka-Netflix special. Sinabi ko yun eh. Luka Doncic pala. Ako hindi Luka Doncic pare. Ako si Kobe. Ako si Kobe Bryant. Naman. Kobe beef. Kobe. Natatawa. Hindi ko alam mo yun yung role niya. Alam mo yun yung role niya, Chan. Hindi ko kailangan ng isa pa. Naguntugan kaming dalawa ni Chanchan. Parehas na joke. Parang jump ball. Nandiyan na kasi. Lagi kasi yung nakikinig. So, alam ko yung flow. So, bilang Kobe Bryant ng stand-up comedy, I feel like na iniisip ng mga tao, si Red siguro yung, andyan siya sa open mic, at least pwede siyang tanongin, pwede siyang kamayan. Ang dami kong putang inang finish bump na hindi ko kilala sa buong buhay ko. And honestly, kayong mga tumagal, nirespeto ko kayo dahil doon. Kasi minsan may mga times na hindi magtatagal itong putang inang to. Itong cheap. Talaga, yun yung iniisip mo. Cheap limang puta. Peace bumpin mo na lang. Plastic ka mo na lang. Putang inang Ram DMC t-shirt. Wala ka nun. Wala. Hindi ka ba January nag-start?
Yung unang most mo. Ikaw. Wala ganun, pero nagkamalat yung rumor na Pidea ka. Oo. Kasi sobrang trendy mo. Sobrang parang, this what the kids wear. Galing kasi ako sa presentation ng creative. So, kailangan naka-Run DMC shirt ka sa... may ano ko nun. Magbigan 2 kanta ng Run DMC. Gago. Sobrang wala ako. Sobrang iconic lang kasi yung t-shirt logo. Parang ganun. Tapos gagawin nilang Run MNL. Run ganyan-ganyan. Yeah. Ikaw, Chan. Ano? January rin ako nag-start. January din ako nag-start. What do you mean? January nag-open mic? Talaga? January ako nag-start. So, nagme-message ako sa Comedy Manila around November, December. Then January ako nag-ano. Sino kinausap mo? Hindi ako nire-reply ni. Sabi ko, pwede po bang mag-audition sa open mic? Hindi ako nire-reply. Kami lang kasi nag-handle ng page eh. So, ba't namin... Pumunta ka na lang. Ano mo yun? We're all terrible. Alam mo, feeling ko kung magaling kang comedy man yung social media, bilyonary na tayo ngayon. Pero hindi eh. We can keep it real, pare. Maraming ganong klase. So, ano sinasabi mo? Pwede ka mag-audition? Yun. Tapos wala naman nag-reply. By January, sabay kami makasabay ko. Si Roger yan. Same week kami. Ngongo na siya nun. Oo. Sa Brad and Pitts ba to? Sa Most siya. Ako sa Brad and Pitts nag-start. May buho ka pa nun eh. Oo nga, naalala ko si Chan na nag-open mic dati. Pero sa pandemic, mas naging prominent yung involvement niya. Kasi nung time na yun nga, sabi mo, yung dami pumipis bump ng January tapos di naman bumabalik. Walang kumakausap sa akin. Parang ang unang kumausap sa akin noon, si Roger. Diba? Si Roger pa eh, no? Kasi ako si Roger, by the way. Same place kami ng tinitiran, so gusto niya kasabay sa Grab. Something. Yun. Tapos si Gold, binibenta ng kondo. Yun lang. Si Gold yata nag-open mic primarily para magbenta ng kondo. So parang mga 3 months bago may kumausap sa akin. Then pandemic na. Ginawa ko dati yung kupal move na humihin lang Yossi sa mga open mic. Ito, nag-Yossi pa ako nun. Alam mo yung hassle, pag may open micer na bago, tas i-add ka, diba? Tas kala mo magtatagal. May friend ka lang doon. Na random. Putang ina. May mga ganon, tsaka mga pretend na producers. Ang dami kong friends na ganyan na tipong, pare, ayusin natin to tapos pupunta tayo dyan. May papangakuan ka ng shit. Tapos yun pala parang nagkaroon lang siya ng fucking stroke of genius bigla na feeling niya ganyan. Yung mga maraming ganyan na hindi maging racist pero maraming kaming na-encounter na foreigner na parating pupunta sila sa open mic. Anong race? Well, usually puti. Why can't we meet cool white people? Wala. It's always the biggest fish. Parang silang pupunta sa open mic, tapos meron silang look na nakapamewang sila, tapos parang nakadiscover sila. Para silang si Christopher Columbus na nakadiscover ng bagong land. Ina nyo? Tapos nakatingin silang ganyan, Tapos sasabihin nila sa'yo, you know what? This should be on TV. Gagawin nila. So parang, dude, anong tingin mong ginagawa namin? Uga-buga! Di namin alam gagawin namin! Ganon, hindi pa kami nag-pitch sa TV ever. Diba? Tingin mo parang, ano yun? Shit. Talaga? Buti na lang may puti na nag-remind sa akin kung paano ang showbiz. Ikaw ba si Forrest Gump? Parang tangina. Nakakainis eh. Parating ganon, tapos i-condescend ka about, we should just do, we have lots of channels. We have lots of ways to just shoot this, just package it in a certain way. And then I have people at ABS and then we can just pitch it to ABS. Parang dude, tayo na yung proseso na ginagawa mo. Hindi siya exclusive sa'yo Ginagawa namin siya. Okay? Kaya namin mag-shoot. Kaya namin gumawa ng packaging. At kaya namin mag-pitch. Diba? So please, pwede bang... Ako, ang biggest pet peeve ko of all time. Yung papasok sila sa room, tas kala nila pwede sila magsalita agad ng malakas. Yes. Tas tungkol sa kanila. Sa kanila. Hey, what happened there? Parang, gago, kilala mo ba yun? Hindi mo namang first time mo ma-meet eh. White privilege. Recently lang nandun sa Ugly Duck, diba? May pumasok na tao sa show, diba? I thought it was gonna get awkward eh. Tagal niya nagsalita. Tapos nung tumigil siya magsalita, yung pala, kaya siya tumigil magsalita, binomomol na niya yung kasama niyang date. Pero the mere fact na pumasok sila sa room, feeling niya, dahil nga, sobrang welcoming ng mga Pilipino, ako ang bida sa lahat ng kwartong papasukan ko. Parang ganun yung feeling nila. Kasi na-stroke na yung ego nila that way. Parang ganun. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga Pilipino, mga mamamayan, ang madla, gumising kayo.
pag nakakita kayo ng puti, paminsan-minsan sampalin nyo sa mukha, pare. Oo. Ganun yung Sabi mo, bigla. hey Joe. Oo, ganun mo, hey Joe. Diba, snapmer mo. Slap mo sa likod, tapos takbo ka sa sentence splash mo pagkatapos. Pare, the old Samoa Joe combo. Oo pa. TNA sa Mojo combo. TNA Samoa Joe Hell yeah, combo, dude. pare. Oo. Okay, hidden blade mo. Yung hidden blade mo, ganong kalupit dapat, ha? Mag-agree kayo? Yes. Oo nga. See? Ang second puti pet peeve ko of all time is yung akala nila dapat nilang kamayan lahat ng tao. Like, Totoo. tang-ina nyo, gago. Ba't kailangan mo kamayan lahat? Oh, hindi ka yung center of Tsaka attention main dito. character sila, no? Oo. Feeling nila. May isang time, Huwag pumunta kayo ako... mag-shorts. Tang-ina, nakakaburat eh. Ayaw namin makita yung veiny calves niyo, dude. Kadiri. Pumunta ako sa Singapore. Tapos, nag-open mic ako. Tapos, nag-uusap kami ni Samsi. Kasi si Samsi parang nakasabay ko siya sa comedy. So, every time Singapore kami, nagkita kami, nagka-catch up kami, nag-uusap kami. So, syempre, English salita namin kasi hindi naman marunong mag-Chinese, hindi naman siya marunong Tagalog. Diba? Yeah, I think so. So, English yung usapan namin. In-explain ko sa'yo kasi medyo di mo nag-gets minsan eh. Sorry. Kasi wala kang friends na... wala kang global friends eh. Alam mo yun? Malay mo, magaling magbisaya. Teka, Tapos, may dumating lang na white guy na in-insert niya yung sarili niya sa table namin. And sinabi niya lang, Hindi parang importante. ako ang regalo mo. Parang ganun. Binigyan niya kami ng validation. Hey, can I just say, I can understand your accents perfectly well. You speak great. Isn't that racist? Gumanon siya. Tapos, okay, thank you, ganyan. And then mamaya-maya, umupo na siya sa tabi namin. Tapos, tinake over na yung nag-uusap na kami ng sobrang tagal. Tapos ako sa utak ko, kinocompose ko na sa utak ko, paano ako sabihin politely na, hey, I'm catching up with my friend that I haven't seen in 2 years. And, we didn't expect, that we have like limited time together, so we just wanted to, Kaso, iniisip ko, dahil nga, meron tayong manners, di ba? May culture tayo of manners and hospitality. Iniisip mo pa yung iniisip niya. Pero whereas, I think it was perfectly sound and perfectly okay to say, hoy, hindi namin kaibigan, pwede magkumpo sa lamesa namin. Di ba? Sabihin na, oh, that's so rude. I'm white. I should be welcome to everything. Di ba? Ang ina. So, hindi ako galit sa puti. ako, aminin ko, oo. Kasi, walang good experience eh. Yeah, Iba actually. Isa lang. Bakit Kahit isa lang. Bakit dahil lang sa comedy? Wala rin. Wala eh. Wala talaga. I mean, mas Bihira, okay. bihira. Oo. Si huli na ata si MacArthur eh. Puta. May third pa ako na pet peeve sige, sa oh. puti. Third Pero peeve. etong pet peeve na Ito to. na yung pangalan ng episode na to. Oo. Galit kami sa puti Oo. with Leland Lim and Sansan. Kaya lagi kami naka-block. Oo. Ang pet peeve ko is hindi sa puti, pero may kinalaman sa puti. Pag yung mga Pinoy, na parang, nafe-feel nila agad na pag may puti, Yes. kailangan Kailangan ko itrato mag-adjust to sa kanya. differently. Kailangan okay lang ako. Yes. Shit. Hindi ko pwedeng maltratuhin. Na parang, bakit? Mm. Kayo yung taga dito eh. Parang, May ganun sa open mic minsan. May ganun sa open mic Nag, minsan. alam ko ginawa ko siya once nung bago ako yung jokes ko dahil may nakita akong table ng white sa audience na nanonood. Tinatranslate ko into English yung ibang jokes. Yeah. May nangyari naman ganun, pero nainis ako sa privilege na dinadala nila. Kasi parang, hindi man dahil sa putito, parang nagsiset ako, tapos dahil Tagalog yung set ko, may table sila na may kasamang puti. Eh yung table, parang nagje-gesture sila na gumaganon sila sa puti. Tapos ako parang, anong gine-gesture nyo? Parang, he can't understand. Tapos ako parang, dude, mag-isang puti lang yan sa 70 na nanonood na tapos mag-a-adjust ako para lang sa isang tao. Tapos hindi sila pero syempre di ko sinabi yun, di ba? Pero alam mo yun, the gall or parang the expectation ng mga Pilipino na parang, uy, overlords natin to. Kailangan mo silang sambahin. Di ba? Parang ganun yung natin eh. Ganun yung mentality natin, which is nakakaburat. And I think, kailangan mamatay sila lahat. Yun yung... Hindi ka pagalit niya na. Hindi ako galit sa puti. Hindi ako galit sa may puti. nangyaring specific incident 2017 pa to. Si Vic may kaaway siya na white guy sa labas ng isang bar. Kasi gusto niya pumasok nang hindi siya nagbabayad. Oo. Tapos, alam mo yung kinakampihan siya ng mga ibang Pinoy. Putang Imbis na ina. si Vic,
Tas tangina, sinabi ni Vic yung the oldest man saying na narinig ko ever, pare. Kaya di umuunlad ng Pilipinas. Tira mo, kumakampi sila doon sa puti. Vic would have fucked that guy up, by the way. Ang reasoning ng puti is, I drank there last night. I should be welcome in the bar. Puta, may show nga. Zero good. Like so far, zero for zero kayo, white people. Wala kayo. Wala kayong ano. Huwag naman 0 for 0. 0 for something naman. Okay. Si Andrew, hindi alam kung ano ibig sabihin ng sinabi niya. Yeah. 0 for 0 is 0. Walang effort yun. Wala silang ginawang kasalanan nun. L's 10, wins 0. Yeah, pwedeng ganyan. Pwede. Habol. Habol naman. Putang ina. Wala Isa pa lang? kayo. No, wala talaga eh. Wala. Talaga. Nag-isip ako kanina pa, sino bang isang puti? Wala. Wala. Mas marami pang ginawa si Joey kaysa mga puti. Yung sasabihin ko. Sa Chinese, wala ba? Meron. Sila Richard Tan, pare. That guy rules. Pare. For some reason, yung mga Chinese naman, ano sila maintindihan mo kung saan sila nanggagaling. Gusto ko na talagang tinake on mo lang yung joke na suggestion ni Chan Chan. Pero sige. Let's see how this fucking plays out. Let's see how far we can take tapos, this. Okay, Leland. And then, sarap ng resignation Oo, dami ko naiisip Oo, di ba? Leland Unleashed, pare. Leland Unleashed. Most of the time kasi may presentation ako naisip. Isipin ka pa iba, di ba? Okay ba to sa company profile ko? Ngayon, sabi ko na, I love Chinese people. Ano ka ba? Nagkaroon ka ba ng boss na puti? Hindi. Ako nagkaroon ako. Medyo Kamusta? Okay naman siya for the most part. Pero may mga parts na sana na-process ko earlier than before. Like, kunwari, may isa kaming office mate na taga Jensen siya. Creative siya. Tapos, bakit ka tumawa? Sige lang. Tapos, bakit? ECD na siya ngayon, Leland. Baka mamaya pinagtatawanan mo yung mga probinsyano. Wala ako sinasabi. So, nakita mo, creative industry, si Leland din pinagtatawanan yung mga rural creatives natin. Okay, so taga Jensen siya. So, umuwi siyang Jensen. Kailangan to sa kwento eh. Pinagtawanan mo lang eh. Paano kayo nagsusulat? Ayusin mo yung manifesto mo. Sabi ko na nagre-reload. May opportunity ako magbisaya. Hindi ako kakagat sa joke na yun kasi magaling tong writer na to. Okay. I was pretty sure mas magaling siya sa ating lahat combined. Umuwi siyang Jensen. Bumalik siya. Tapos may dala siyang parang tuna chicharon. Parang bakit tumawa? Tuna chicharon. Anong makakatawa dun? Para mo kaming... Okay. Bakit? May ganun pala. May ganun pala. Fish skin, hindi nyo alam yan. Sa Singapore. Okay. Ilagay natin sa context ng pangmayaman, pare. Parang Irvins, pare. Ayan, parang ganun. So, tuna chicharon, di ba? Tapos, meron siyang kasamang suka. Okay. Di ba? So, masarap siya. As in, intensely fucking sobrang nakaka-addict sa sarap. Ganong klase. Masaya kami lahat. Tapos puta nag-email blast tong puti na to. To all. Na sinabi niya, I'm sure it's delicious but the smell is horrendous. Can you have this in the pantry? Kumbaga parang, pwede ba yung buong office mag-adjust sa akin kasi ako ay puti at hindi ko to naaamoy sa aking puting culture? Parang ganun yung sinabi niya. And honestly ako ng time na yun, parang subservient lang yung dating ng utak ko. Parang, okay, sorry, hindi pala gusto ni ganyan. So, boss mo siya. puro tayo dun, di ba? Pero ngayon sa utak ko, dahil I'm untethered from this world. And I'm untethered from culture. Bakit natatawa? Untethered nga ako eh. Wala ako. Kasi yung pagsalita mo, gumagano'n ka ba eh. Bakit? Ganun ako eh. Kasi kayo hindi nyo alam ibig sa mga ano kayo eh. Nagsa-Psylocke dance. May mga corporate leashes pa kayo pare. Ano, bark for your corporate overlords pare. Pag sought after ka na ng corporate Philippines pare, tulad ko, I am untethered. Pwede ko nang sabihin na, gusto mo ba akong kunin? May mga tamod jokes ako. Sabihin nila, okay lang Red. Sobrang ganda ng value na dinadala mo para sa aming mga pera. Pain ng presence mo, Red. Sorry. Okay. Anyways, ngayon untethered na ako from the standards. Hindi niya tinuloy yung kwento. Yeah. Bumalik lang siya dun Kaya nga, tutuloy ko nga ngayon. Babalik nga ako dun, di ba? Ngayon, inisip ko sana na dapat nagsalita ako. Being a person. You can't blame yourself kasi ano ka nun, junior? Oh. Never naman akong umangat sa mundo ng advertising bago ako umalis. Di ba?
Dapat, kasi wala rin ibang nagsalita eh. About it. Oh, tapos pag nagkita kami ng mga former BBDO compatriots ko, parang nakikita, pinapaalala ko lang yun. Tapos parang sa utak nila, oo nga, no? Tapos ako parang, di ba, hindi ba parang ngayon na na-realize ko siyang nangyari. Parang, di ba, hindi ba siya parang medyo white privilege, di ba? Parang It is. ganun. Di ba? It is. So, Baka boss siya. mga puti, we coming for you. We coming for you all. Ito yung napatunayan ko. We coming for you all. I'm tossing you over one by one. The Royal Rumble. All, tas 30 lang kayo. 29 white men. Gone from the top rope. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Okay. Anong Napatunayan ko. ginatungkol sa Never- resignation? Never. Hindi, tungkol to sa ano. Okay. Like, mas napapastay ako sa isang company pagka yung owner ay Malaking Pinoy. bayad. Pag Pinoy. Malaking bayad sa'yo. Yun, Paano kung binayaran ka ni Johnny Google ng 9 times ng sweldo mo? Hindi ka puta. mapastay ng kumpanya. Goodbye, comedy. Oh, di ba? Exactly. Hindi. Pero, yung pag Pinoy yung boss mo, parang, tsaka hindi, kunyari, hindi laking yaman. As in, rags to riches na boss, na Pinoy. Sila yung may pake. Ba't ka umalis? Hindi na kasi Pinoy boss mo? I needed to grow. Before to. Before to. Nakailang jobs ka na ba? Oo nga. Nakailang lipat ka? Nakailang ahensya ka? 4. Dami. Grabe, wala loyalty to. Hindi, matagal ako sa lahat. Mga 3 At years. least 3 years. Oh, may mga kailangan 9 months, alis na eh. May Hindi mga ko ganun. kaya eh. Yung paperata lang ng paperata. So at least 3 years. Tapos napansin ko, kino-compare ko din eh. Parang okay talaga Pinoy boss. Tsaka Japanese boss. Nga talaga. Oo. May paki sila sa culture niya eh. Kasi malapit, I think. Oo. Baka dahil Asian culture, di ba? Pero alam- nakaburat pag yung mga... Naroon ka ba Shogun? Hindi ko naman sinasabi may alam na ako sa Japanese culture dahil nanood ako ng Shogun. Nanood ako anime, so yun. Hindi ako- Pero merong part doon na parang pinaliligo nila yung white guy. Tapos parang, I just bathed like a week ago. Ba't siya Parang, pinapaligid dahil mabaho siya? hindi, parang culture lang nila na maligo ka araw-araw. Parang, perfectly fine. I bathed 2 days ago. Parang gano'n. Lahi pala, Parang may di niya- lahi pala akong puti, pare. Yuck. Can I just say na mabaho sila? Sino? Japanese? Mga lahat, okay. Hindi ko sabi lahat Pero lahat Hindi, sabi mo sila. Sila. white people. Why? Parang- hindi naman lahat. Ako hindi. Ako lahat. So, people from France, smell, dude. Ano nangyari sa podcast na to? Bakit naging That was racist. nag-open up lang tayo ng avenue of attacking race. Biglang Pero it's the open discussion. Maganda naman siguro to. Diba, Red? hindi. Baka di ko i-publish na episode na to. The hidden episode. Hindi, Ba? pero I guess siguro tungkol sa resignation. Hindi. Teka lang, ba't mabaho yung white? Oo nga. Wala lang. Siguro Hindi 10 natin alam out of eh. 10. Anong amoy? Feeling ko mabaho din tayo sa kanila. Matulis. Alam mo yung matulis na amoy? Pungent. Ayun yung... Yung talagang right there agad. Alam mo yun, yung hindi mo kailangan i-investigate. Parang, wow! Yun na agad, di ba? Oo. Meron naman sa ating may putok din. Oo naman. Oo naman. Oo, pero Man, iba si Andren. Huwag ka na magsabi. Kung papaligoy-ligoy ka pa eh. Nag-eye contact ka sa akin for 5 seconds. Hindi ka tumingin sa ibang tao eh. Ganun niya eh. Tapos ginanatang kanya underneath. Gumanon siya. Oo. So, I think it's genetics. Okay. Genetically. Yung mga napapansin ko Like ngayon. here, black people. Sige. It's scientifically proven. It is... Ano ba yan? Pet peeves Nursing. mo sa itim. Pet peeves ko. Alam mo bakit? hindi, red. Scientifically proven, mas prone sila sa diabetes.
Yun lang naman sinasabi ko. Bakit? Sometimes it's a... Hindi ba dahil sa mga pinagkakakain nila? So sinasabi mo, chocolate? puro mga fried chicken and chitlins yung kinakain ng black people, Lilan. Ang sinasabi ko, mas prone yung genetic makeup nila eh. Baka yun, genetic makeup ng puti, ng Arabo. Baka, ewan ko, baka genetic makeup. Baka sa kinakain niya. Nakikita Hindi daw ko yun. kumakain ng pussy yung black. Oh, hell, yeah. Yeah. Ayaw nila. Sa Kill Tony ko lang nalaman. And they smoke menthol cigarettes. Yeah. Nakikita ko na yung career ko nawawala. Hindi, sige, eto kasi... Pwede ba mag-resign ako sa podcast na to? Nag-resign ka ba o nag-resign ka, pare? Eto, Sige. yung mga... alam mo ba na January ang pinakamaraming Mabaho? nagre-resign? Mabaho. Hindi, nagre-resign. Oh, nag-resign ako end of year din eh. Last day ko January. Parang, ang ayoko lang is gino-glorify din ng mga tao yung resignation. Yun nga. Na parang, it's a meme everywhere. Resign ka na. Oh, Lahat I'm your ng own meme. man. Yung Oo. klase. Pero parang hindi siya nakakatulong din sa ibang tao. Ang akin lang, kung sinasabi mong yung passion mo, hindi mo magawa dahil hindi ka makaresign. Ang ibig sabihin parang hindi ka ganun ka-passionate enough. About it. Oo, kasi at most, sabihin natin, may 10 hours kang ginugugol araw-araw sa trabaho mo. 'Di ba? Meron ka pang 14 hours. Do it. Kasi sabihin mo, kailangan 8 hours. Tulog ka 4 na oras. Nagpupuyat ka naman eh. 'Di ba? Magpuyat ka for it. Kung hindi siya worth na magpuyat over it, ibig sabihin hindi ka passionate about it. Yeah. Kaya wag mo nang i-blame na hindi ka makaalis sa trabaho mo para. Kasi maraming ganyan eh. Maraming January, ang dami nag-DM sa akin na paano mo comedy? Pwede ba ako mag-try out sa'yo? Pwede ba akong open sa show mo? Tapos, interested ka lang ba kapag mag-open sa show ko? Or interested ka talaga mag-stand-up? Kasi kung interested ka mag-stand-up, I don't think magiging hadlang para malaman yung way to do it. Diba? Kasi may mga tao naman that found its way towards it. So, why are you not passionate enough to know about it? Diba? Pangalawa, bakit nung sinabi kong hindi kita kukunin, tumigil na yung passion mo? Diba? Yeah. Ibig sabihin, gusto mo lang yung fucking... Validation. Oo, gusto mo lang yung... Nandun ka rin sa fucking venue na maganda. Alam mo yun. Pero hindi na alam, puta, nag-open mic din ako. Alam mo yun. Nag-show ako sa Moves. Alam mo yun, mga ganong klase. I get it. Parang kung may passion ka, it doesn't matter what people say. You just do it. Like parang... Oo. Kahit anong sitwasyon mo. Yeah, whether supportive sila or hindi. Yes. Yeah, I'll just do exactly. it. Oh. I'll just fucking do it. May mga taong may day job, kahit ako, included ako. Minsan nag-stand up ako, tapos babalik ako sa office kasi hindi pa tapos yung OT ko. Oh shit, ginawa ni Sherwin. Oh, Gago. diba? Si Judd, may show. Nakwento ko na to sa inyo yata. Sabado show. May tinatapos siya. Siya yung host Wow. Nagbukas ng laptop sa Moves. Wow. Sabi niya, Chief, can I... blah, 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 blah. Tapos sabi ko, yan yung dapat. Yeah. Na parang hindi mo gagawing excuse kung gusto mo talaga siyang gawin. Yes, exactly. You're not gonna blame your day job. At least gumawa ka ng something. May spare time ka na ginugol doon. Kung kahit sa may magbasa ka lang ng libro or whatever. Diba? Hindi dapat rason. Tapos kasi parang finding your passion also takes time. Eh. Hindi naman porkit na, ito na yung passion ko, dinecide mo na yun na yun. Kasi hindi mo alam kung ano siya eh. What it takes eh. Hindi mo alam na, marami palang marami mga taong hindi nila gets na, may mga shows ba na hindi tumatawa sa yung tao? Kala nila lahat lagi nakakatawa. Sinabi sa akin yun ng friend ko na sinubukan niya mag-open mic kagabi. Tas it doesn't, hindi mo nakikita yung losing part ng stand-up. Hindi mo nakikita, di ba? Yes, maraming times, actually most of the times, low siya. And wala eh. Kung passionate about it, second nature sa'yo na bumalik lang eh. Hindi mo isipin na, pare, dahil magpa-pan out to in the future, hindi to magaganyan-ganyan, di ba? Hindi mo siya inisip. Inisip mo na, saya lang siya eh. Alam mo yun? Parang ganun, like, pagkatapos ng, kung wari first time, shit, parang banuno na. Tara, bukas ulit. Diba, parang yung mga mentality na gano'n. Ganong klase. Sama na pakiramdam mo, pero gagawin mo naman ulit. Oo nga eh. Diba? To the point, minsan sobrang kabado ka na, lumalabas yung tayo sa puwit mo. Hindi naman sige. May ganun. Baka di ka passionate enough. Ewan ko. Baka hobby lang sa'yo to, Andre. May extra diaper kami lahat. Ako ganun. Nasusuka ako sa kaba. Ganong klase. Muubo. Diba?
Si Andre siguro ba wala siyang pakialam. Kaya Wala talaga. Fucking the people don't care about me, so I should care about them. Tsaka, mapapatunayan mo rin na passion mo talaga siya. Kunyari, nag-work ka, di ba? Tapos, kunyari, let's say, natapilo ka. Pwede ka mag-sick leave, di ba? Na hindi ka, hindi ka mapasok, sir. Kasi valid naman eh. Pero for some reason, may isang show na natapilok ako. Tapos pinuntahan ko pa rin. So, admirable feat ba dapat? Hindi. Kumbaga doon mo mapatunayan na... natapilok siya. Palakpakan natin si Leland dahil... Headliner ka ba nun? Headliner ka ba nun? Hindi. Yun nga eh. Hindi. Wala akong bilang. Nanood lang siya. That show. Nanood lang siya. Hindi naman. Audience lang siya nun. Dorm. Pero parang, eto kung willing akong pumunta dito ng pilay, pero magko-call in sick ako sa work. That's when you know na, yun yung passion mo. Pero it doesn't mean na, hindi na ako mag-work kasi mas gusto ko to eh. Unless supportado ka ng pamilya mo or something. Finances talaga eh. Yung Financial problem talaga eh. Kung bakit ka hindi magre-resign at i-pursue yung passion mo eh. Pero pwede mo pagsabayin. Hindi siya, may mga tao talaga na parang ginagawa lang nila talagang excuse yun. Dude, may mga ibang tao na, pinaaral sa Ateneo, pinaaral sa Lasal, de kotse, de bahay, pare may sila, may like safety net on safety net on safety net. And yet, sasabihin nila, ito yung passion ko, hindi ko magawa dahil sa day job. Kailangan talaga. Ganun nagbabayad ng renta. Diba? May privilege ka eh, diba? Yeah. Ano mo yun? Diba? So, parang, may mga tao talaga na, hindi ko naman nila lahat. May mga tao talaga na, mahirap talaga. Pero, kung natapilo ako, pare, does not even cross my mind, pare. Na pupunta akong set. Siyempre, hindi. Diba? Paano, Salamat sa build-up. Paano ako gagawin yung act-out ko na gumagano'n ako? Diba? Joke save ko yun. Yung breakdancing mo na 5 minutes. Unang live mo from pandemic, yun yung nag-cancel si Mark dahil may gout siya eh. Oo. Pero malala talaga yun. Alala ng gout nun. Ako hindi. Kuha ako ng wheelchair. Galing Cavite. Tangina, wild. Mga tao, putang galing Cavite. Lapit ng Cavite pa. Isang oras lang yun. Kala mo naman. Pag traffic. Magsasaklolo ka lang sa show pag LBM yung sakit mo yun. Hindi nga. Kasi matatai ka on the way. Ginawa ko na yun. Talagang dinidrink yung tayo ko bago ako sumampa sa stage. Nag-ano ka? Anong tawag doon yung tutubig? Nag-flu game na rin ako dati ng kumapit ka kay Andre. Pagkatapos na ganun ako kay Victor. Tapos kumura ako ng 43 laughs. Ganun. Pero totoo, nag-flu game na. Isang beses lang ako hindi nakapunta sa commitment ko. Na-confine ako sa hospital sa kidney stones, I think. Wala pala to eh. Wala eh. Sorry guys. Ko alam na tapilok na pala ang standard ng mga bata ngayon. Sinasabi ko lang, kinompare ko lang yung situation. May uncle. Uncle ba? Uncle. Yung Yeezys okay na siya ko ngayon. kasi. Baka naman pumunta dito nakatapilok. May liga kami ngayon. Oo nga, man. Paano ka natapilok? Paano ka natapilok? That day? Basketball. Hindi man lang maangas. Alam mo yun? Like, sinave mo yung bata or something. Hindi mo nangyayari yun on a daily. Ako nangyari sa akin. May sinave kang bata? Oo naman, pucha. Kaya nga tawag nila sa akin, The Savior eh. Yun yung nickname nila sa akin dati. For 2 years. Yun yung gimmick ko. Sinave niya yung bata. Sinave ko yung bata. Yan po ang Savior. Kinain ko ulam niya kasi baka ma-high blood siya. Thank you, Chan Chan. Hindi nag-partake si Chan Chan dun sa hilarity na yun, pare. Thank you, Chan Chan. You're the best. Ako talaga, pare, ang point guard ng podcast. So, ikaw naman, paano ka nag-resign sa day job mo? Actually, wala naman na. Excited siya bigla. So, nag-resign ako sa nursing. Kasi nag-graduate lang naman ako ng course ko for my mom eh. Ang usapan namin, sige, pero mag-graduate ka lang para may diploma ka. Tapos yun, pumasa ako board. After nun, hindi na ako nag-volunteer. Nung papunta nga ako Manila, hinagis ko yung nursing uniform ko out of the car. Nag-drive na ako eh. Putang angas na. Just a small town girl. Living in a lonely world. Nag-drive ka? Oo, papunta Manila. Took the midnight train. Tapos, may day job pa ako noon sa Avon. So, na ang boss ko, nanay ko. Na may nepotism. Pero, again,
nagtatrabaho ka nun, nag-stand-up ka. Mm. So, paano ka nag-resign sa Avon? Umalis lang ma. Ayoko na. Ina, solid. Yeah. Ang weird. Like, kaya nga yung sinasabi nila. Where's the meatloaf? Yung sinasabi nila yung 6 hours. Kasi yung privilege ko nga in a way na, boss ko yung nanay ko and may kaya naman kami. So, why not pursue this? Ginamit mo na. Oo. Oo. So, ngayon full-time ka. Anong payo mabibigay mo sa isang bagong full-time? Mag-adjust kayo sa pera kasi sobrang baba ng like I guess. Pero hindi ako nagko-corporate masyado eh. So, just keep going guys. Enjoy niyo lang pare. Keep to your time. Pag malakas na, kahit 2 minutes pa, bitawan mo na. Oo, dude, alam mo yan. Yung pagsusulat mo ba, hindi mo siya tinitreat as day job? Parati kong maalala yung sinabi nitong kupal na to sa akin na. Ako ba? Oo. Totoo eh. Like, itong part na to yung stand-up. Hindi ito yung trabaho eh. Yung trabaho talaga, yung marketing, like yung social media. Yung ayaw natin gawin. Pagpo-promote. Yun. So, I think, ngayon lang ako nagpo-focus doon. In a way. I think hindi mo siya pwedeng sabihing trabaho hanggat wala kang nakukuhang revenue. Alam mo yun? May revenue naman siya. Hindi, ibig ko sabihin, kunyari, yung pagsusulat, yung ganyan-ganyan, until hindi siya mag-translate to liquidation. Ha? Pero for me, Guess mo? Pag hindi siya kumikita ng pera pa. Kumita nga siya. Wala bang bayad yung... Hindi, ibig ko sabihin yung little writing job? things. meron. Pero sulat ka joke. Hindi siya nagta-translate pa sa ano. For me, Ibig ko sabihin may tao nagbabayad para magsulat ng joke mo? Hindi. Ibig ko sabihin, that's not the work part. Yeah. Gets ba? I get it. Hindi. Kunyari, writer ka. Di ba? Gahanap ka source of inspiration, ganyan. Wala ka pa maisip. Is that work? Naghanap ka lang ng source of inspiration. Kasi kunwari, kung writer ka, nagbibenta ka ng libro, yun yung magiging libro mo. Na ibebenta Pero mo hindi eventually. mo pa siya na-actualize eh. Hindi mo pa siya na-execute. Pero it's working towards that. Diba? Di ba? Okay. Sinasabi mo ba na hindi nagtrabaho si Mark Zuckerberg nung ginawa niya yung algorithm sa Facebook? Nagtrabaho naman Nung sinulat niya yung algorithm sa... Okay naman siya. Ay, ina. Red, sinasabi mo ba, Oliero? Tangina. Ikaw, sinasabi. Puti kasi siya eh. Sinasabi niyo ba? Sino? Si Mark Zuckerberg? Oo. Gago, hindi. Hindi puti yun. Di ba? Puti yun. Alien yun. Di ba? Pero hindi pa rin siya Asian. Wala naman nagsabing Asian siya eh. Ang inang to. Sinasabing Asian siya. Wala. Yung asawa niya Asian. Ah. So half Asian. Ganun ba yun? Hindi. Kinasal siya sa Asian. Yung anak niya yung Anak magiging niya. half Asian. Sancha naman eh. Na yun yung i-clip natin. O si Elon Musk ba yung may Asian na wife? Hindi, Meron Pares. siyang Australian. Ano pangalan anak si Terminatrix? Ano yung name niya? Yung Si parang X20. password. Yun ba yun? Si Galaxy X20. Totoo? Gago na. O parang password yung pangalan nun eh. Oo, parang Terminatrix ata. Tapos sobrang autistic yung tao. Hindi totoo yun. Yung nag-Hitler salute siya eh. Akala ko yung Si anak Elon nila Musk, sobrang oo, autistic. medyo wild yun. Tangin ito sinasabi niya Roman. Like ito si Charlie Chaplin may gano'n rin na mustache. Na yung parang kay Hitler. Pag nakita mo, pag may nakakita ka ba na nakagano'n na mustache, anong inisip mo? Charlie Chaplin ba to o Hitler? Oo. Di Isip ba? ko lang parang, Walang- nice mustache. Oo nga. Walang Pero di ba ginaya ni Charlie Chaplin yung kay Hitler? O, Kasi for the movie. Si Michael Jordan nga may Hitler mustache. Di ba? Naalala niyo yan? Mm. Fucking ang wild na, dude. Pero hindi siya nag-salute. Yeah. Yung salute yung... Pag ganun siya eh. Gumanon siya. Oo nga, no? Oo nga, no? Nazi pala si Nazi pala si Michael. Ginawa niya pang logo. Oo nga, grabe. Walang kwento. Original logo ng Jews do it. Pa. Hail your airness. Sabi niya gano'n. Kyle Jordan. Alam mo, medyo meron akong siso dyan sa mga ganyang klaseng shit. Yung mga tao, naalala ko dati may nag-cosplay as Hitler sa tawag doon, sa isang cosplay convention. Tapos ang daming na-offend na Pinoy because yun yung tinuro sa kanilang mga Western culture na ma-offend doon. Tama naman. Pero ang akin, may mga tao rin na nag-dress up as Genghis Khan. Diba? Or Jack the Ripper. Diba? Or Duterte. nanonood ng Dahmer. Ina-idol si Pablo Escobar. Oo. Parang Diba? gina-glorify pa nga yung mga murderers. Mga nagsusot ng Mao Zedong hat. Oo. Diba? Alam mo yun? Yung sa mga Scream, ganun kasi maraming napatay. mga Ghostface killer. binoboto yung anak ng diktador.
Diba? Tapos May parang... nagpi-Frieza nga. Diba? Sobrang naman yung Frieza. Puta na anime naman yun. Yung totoo lang. Pero diba? Yung totoo lang, Lilan. Kung hindi mo pa nakukuha, yes, yung totoo lang. Alam mo, masasamang tao lang yung sinasabi natin. Okay. Si Akagi. Hindi sinabi ko sana si Thanos. Si Gago player lang siya. Siya yung bida eh. By the way, racist rin yung slam. Pero di ba, ang dami. For some reason, doon lang tayo sa talagang yung Twitter morality book lang yung may pakitayo. Wala tayo sa totoong shit. Wala tayong pakialam sa totoong issues. Mali siya or hindi. Di ba? Okay. Ano mo yun? Maraming ganun eh. Di ba? Maraming... Naka-default lang tayong ma-offend. Walang natatakot sa Genghis Khan costume or Mao Zedong hat. Diba? Ano bang mali pag nag-Hitler costume? Wala eh. Yun nga. Meron glorification. Glorification daw siya ng symbolism of genocide. Yeah. Kasi 2 million yung pinatay niya, chan-chan, ba nakalimutan mo. Yun nga, 5,000 dapat lang. hindi natin makalimutan eh. Yung ano, Dapat din natin makalimutan. dapat nga, Kaya okay lang mapaalala may mo, mag-cosplay. parang naalala ko dati. So okay lang. Ito pa- So sinasabi mo, Chan-Chan, okay lang sabihin yung N-word. Para di nila makalimutan. Para di nila makalimutan. Parang Chan-Chan, dapat Chonsi. makalimutan yun. Meron pa isa, parang Sa set ni Ray, maalala mo. si Joey De Leon, parang nagsuot siya ng parang Arab na nakalimutan ko yung tawag eh. Pero Arab yung suot niya. Halloween. So yung mga tao, bobo, akala nila, uy, terorista yung costume niya. Ba't mo inaano yung mga terorista? Gago, hindi. Traditional Arab wear siya. But at the same time, medyo culturally appropriation nga naman. Pero apparently, according to him, binigay daw sa kanya ng isang Arab na client niya before or something like that. Yung suot niya. Sinisip niya parang, feeling ko bullshit. Pero Doon niya lang masusuot yun eh. Isusuot niya ba everyday yung... exactly. So, alam mo yun, yung double standards lang ng mga tao, medyo bobo. Yun yung mga tao, wag na kayong mag-resign. Kasi halatang wala kayong kwentang mga tao, sumasabit lang kayo sa mga trend ng ibang tao, hindi talaga kayo nag-iisip. Parang utak yung binubuksan. Ha? Salita kayo ng salita about due process, tas mga cancel culture kayo. Mga tanga. Putang ina nyo, bumangon kayo Pilipinas, di porkit binoto yung si Lenny, matalino na kayo. Kalati sa inyo, tanga. Oo. Tang ina nyo. Babalik ka na ba sa theater? Sa Twitter? BBM. Number 54 sa Buloy. Apollo kay Buloy. Ay, joke lang. Ayoko, nandiri ako dun. Sige Pare, na, Pilipino ako. lang ba kayo kung nananalo si Pacquiao, pare? Oo nga. Bakit kayo kumalas nung ayaw niya na sa mga... Oo nga. Oo nga. Oh, dude, ang real ass nung sinabi niya. Ayaw pa rin niya ba sa mga bakla? Hindi naman. Hanggang Alam mo, Nirecant naman niya yung sinabi niya yun with a straight Hindi siya face nag-sorry. habang nagpo-push Nag-sorry up. yata siya. Sorry ba siya? Nag-sorry yata siya. Hindi ako sure Hindi ako sure. Paano siya nag-sorry? Paano siya Paano siya sorry? Bilis gawin mo. Sorry for, Talaga? sabi niya. Straight accent? Sorry if I ever, Hindi, wala. Walang Manny Pacquiao. Jensen. Walang Manny Pacquiao voice. Walang Jensen voice. Eat my longa Sir. dog, ganun. Wala. Wala. Okay. Sorry, kasi childhood hero ko siya eh. Oo nga. Ako din eh. Lahat naman tayo eh. Oh, parating puno yung mall pag may laban siya, pare. Oo. Totoo. Ang saklap niya. Tsaka boxing fan talaga ako eh. So sobrang frustrated ako Tama, yun yung word. na ang tagal kong naghanap ng champion na ganyan. Kasi pag nanonood ka ng boxing, para tayo may champion na up and coming. Or pag darating na sa point ng pinakil niya, maradaya tayo sa Korea, maradaya tayo sa Mexico, maradaya Manggugulpe tayo ng sa asawa. manggugulpe ng asawa. Diba? Magkakaskanan, magsashabu, mga ganong klase. Si Manny lang talaga yung kind of like broke through. So parang medyo sayang. Pero Hindi siya disappointing eh, no? Kasi Yung- hindi naman siya malabong mangyari na ganun Nagalit bigla ka sa yung bakla? mindset niya. oo nga eh. Sa akin, frustrating lang. Oo, Na, frustrating. Shit, sayang. Actually, hindi ko, ano bang in-expect yung behavior kay Manny Pacquiao? Progressive siya. Oo, bukas magmamarch ako sa Pride March. Ganun yung naisip yung... Papasahin ko ang Soggy Bill. Alam ko na lahat ng pronouns. Ipapasa ko ang Soggy Bill. Ganun ang gusto mong Hindi ako mangyari. nagulat na ano lang. Nanood Ako ako ng season 7 ng Ako rin, RuPaul's Drag akin ang Race. sa utak ko, bakit kayo disappointed? Diba? Oo nga. Nung sinabi niya yun, nagpo-push up siya, he just said it with a straight Tsaka face. panadero siya dati. Benta siyang sigarilyo. Mm. Natutulog siya sa tuktok ng bilyaran. No, ganong klase. Hindi ata si Manny Pacquiao yun. Si Efren Bata Reyes. Si Efren yung...
Oo. Na hindi galit sa bakla. Hindi natin alam. Yan na lang. Baka di lang niya sinabi. Maraming galit sa bakla sa Pilipinas. Sobra. Oo. Si Andren. Hindi. Behind closed doors, Oo. minsan nga iba, Ano yun, expressive pa rin. papasok ka sa closet para magalit sa bakla. Ano? Ganda na. Ina naman. Sobrang conceptual na. Oo. Papasok ako sa closet para pagsabihan ng mga ayaw lumabas. Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba dapat mga nasa isip mo? Yan ba yung mga genius sketches na naisip nyo sa Pencil Box Studios? Let's go. Ha? Let's go. Sa Pencil Box. Kamusta naman sa Pencil Box? Malaki ba bayad dun? Oo nga. Hindi pa eh. Ano pa lang kami. Kaya okay, di ka pa Passion nag-resign. work pa rin siya as of now. Talaga, hindi ba mukhang grabe yung production niya eh. Oo, kaya wala pa siya talagang income na ano. Parang siguro Talaga? Ba't Pero- yung may-ari nakita ko bumili ng Jaguar ng isang Oo, araw? totoo Tapos ba? meron siyang diamond hat. Meron siyang diamond hat. Sabi niya, Saka nag-shoot kayo sa Chroma sa sa Makati. nakita ko yung Instagram niya. Diamante. Yung Instagram niya, meron siyang post recently na meron lang siyang mga 3 Rolex sa isang kamay. tapos ang hashtag nakalagay, comedy money, hashtag pencil box. Thank you, Studios. Pencil Box Oh, thank you, Studios. pencil box. Studios. Meron siyang platinum Wi-Fi router. Pero yun, hopefully mga brands magkaroon ng brands para magka-income naman. Kanino ba nanggagaling yung pera doon? Nanawon sa spot ka bigla siya no? Gusto ko yung sasagutin niya eh. Saan ba? Saan magaling? Saan ba galing? Basta meron. May Hindi, na ano naman sa TV yon, like yung director namin, I think tito niya. Parang, okay yung concept mo sige. May ano investors. natin, May investors. Okay. Kasi ang ganda eh. Kompleto. Kasi sa mga point na ako angel. na wala kang effort at all, gayahin ako. Sobrang hindi. Tol, Inflections. Never ako nag-brown or green ever ng ganong klaseng Hindi ganong kahaba buhok ko. yung Ano meron? nilabas ng wardrobe Kasi, ano pa nga yun Ang accurate lang yung nakasalamin ka eh. Oo nga wala Pati boses walang effort. Si Chan lang. Sabi ko, ang thrill ng cute naman na pinapara din nila ako sa comedy sketch tapos wala pa lang. Flattering na eh, no? Wala. Kaya nga Fred Oliero, hindi ikaw yun. Tangina, parody nga. Naknanto ka naman, Chanson. Demanda ko kayo Tangina. Kahit gumanong ka lang, okay na wala yun. man lang Wala man lang ganun. Wala man lang yung mga tipong nagsasabi ako ng truth. Mga ganong klase. Malaki titi ko. Mataba siya! Best friend siya! Best friend! Ayan. Kahit ganun lang, wala Oo. akong ginawa. Di ka man lang nagpataba. Hindi ka man, May unan ka. tama. Hindi ka man lang Kulang pa! ulan lang. Di ba, Red? Oo. Ang ina nito. Hindi ka man lang nag-prepare for the Sinabi role. mo lang na mas mataba si Red. Dapat sinabi mo, tinanong mo man lang kung ano yung diet ko. Tangina, klaseng Oo, effort yan. nagsasalad stop yan. May mag-salad stop tayo. Salad non-stop. Salad. Joke ba yun? Conceptual si Chanchan. Wait, Except, technically salad naman yung potato salad. putan, lala na pag pure carbs yun Ang sarap eh. Sarap nga ng potato salad right about now, no? May ganun ba sa salad stop? Wala. Ay, wala. Walang Walang potato. potato. Walang potato salad. Sa coffee shop. Ginagawa lang yun ng mga lola eh. Potato salad. Oh, Napansin magaling. ko. Ba't kaya magaling Oo. magluto yung mga lola ng potato salad? No? Sarap ng potato salad, no? Tapos yung malamig-lamig. Gusto ko yung malamig. Ako din. Mainit. May konting pinya. Hindi ako fan. Hindi ka fan ng potato salad? Mas Sa mashed Kenny potato. Rogers, yung mga side Mashed dish potato. doon. Oo. Meron sila sa Kenny Rogers, side dish platter, parang ganun. Lahat ng side dish. Yung Oo. apat, no? 4 na side dish lang. Ang kinukuha ko lang doon, macaroni and cheese and mashed potato. Lahat ng unhealthy yung Coleslaw. Kumuha ko ng coleslaw. Coleslaw, no? Hindi rin Yung healthy ang chives. coleslaw. Counted ba na salad yun? Tangin na nalulunod sa mayonnaise. Oo nga, yun. hindi rin healthy. Masarap lang siya. Parang yung fillet of fish ng McDo, sobrang hindi rin healthy ng fillet of fish. Dory fish yung ginagamit nila. Tama sa mga Dory fish? Walang sustansya ang dory. Huwag kayo kakain nun. Pati Walang tilapia. sustansya. Bumili Totoo pa ba? naman ako Tilapia, walang sustansya. Tilapia, I'm not sure. Paborito na. Tilapia daw kasi ang problema sa Pinopromote mo lang yung bangus eh. Madaming. Meron ka lang bangus propaganda sa utak mo dahil taga Pangasinan ka. Oh, mayor namin bangos eh. Nilalabas siya sa tank. Nilalabas siya sa tank. Sa lokoyan pong
Stomach. Guys, constituents, gusto ko lang mag-open up tapos bubukas siyang kalahati. Parang daing na bangus. Bobo na sinabi niya eh. Hindi, yung mayo. Kaya daming bangus. Naisip kayo sa SpongeBob yung naka-mount dun sa ano. Hindi. Tapos meron siyang top hat at may isang mouth. Yung newscaster. Tangin ang bobo nun. Ano pangalan niya? Ha? Ano pangalan niya? Si Bangusi. Si Bang Bang. Si Bang Bang Pakusi. Bang Bang Bang. Para mas sinabi kung tao ka ang pangalan mo is Human McHuman. Di ba? Parang kang bobo. Hindi siya pwede magkaroon ng pangalan na hindi bangus-based. Si Steve. O sige, si Steve. Ito, Steve Tinik. Mga ganun klase. Something like that, di ba? Ang bobo nila magpangalan ng tao eh, nakakainis eh. Sobrang on the nose. Hindi pwede magkaroon ng pangalan yung totoong pangalan yung ano. Hey, this is not AJ talking to Red Oliero. This is Andren John talking to Job Oliero. Pare. No. Wala na agets nung very deep DNA reference na yun. Ano yung sinasabi ko? Puta, nakalimutan ko tuloy. Bangus. Sa bangus. Oh. Wala akong maisip na bangus. Meron akong kinakain na pala, bang bangus. Gago. Solid, man. Grabe. Saan yun? Iba pa yun sa Bang Bang Grab, Chicken. pare. Grab. Iba yung Grabe. Gang, Hindi ko pa siya napapanood ng... Ay, Gang Hindi ko pa siya Chicken. nakikita. Naalala ko yung... ayoko na nga ikwento. Na-mention ko na yung brand. Ang sarap nung ano, bang Cheese. bangus. Na-try mo na yung cheese? Yung cheese. Na Gusto ko yung bangus? garlic eh. Oo, yung garlic. Tsaka yung inasal. Sarap. Inasal na Alam mo bangus. bang meron silang steamed? Masarap din. Masarap din. Hindi ko pa na-try yun. Pero parang nagsara yung branch doon nagkikater sa akin eh. Nag-umorder ako noon. Unang order ko. Tapos may laing. No? Tapos sabi ng girl ko, yeah. gago ba itong laki niya? Ako din eh. Umorder ako ng 2 kasi iniisip ko parang isa sa akin. Ay, nagagot mura dami. Mura lang eh. Ano bang bangus. Bang Bang bangus. bangus. Hanapin ko nga yan. Sobrang sarap. Gago. Kasi may malapit Ayusin niyo yung sa amin search na niya. ano eh. Baka iba lumabas. Pero kung may oras ako, kung bangus din lang pag-usapan, Mr. Dagopeño, pare. Doon tayo pupunta. Anong kinaiba nun? I'll hold my tongue. Yung Mr. Dagopeño mas traditional. Ihaw eh. Yung ihaw na... Nakataklob. May kamatis at sibuyas sa chan. Kasi Classic madalas ako sa... may malapit sa amin Andox eh. Yung siya. May inihaw na bangus dun. may inihaw na bangus sa Andox? Hindi ko alam. Ay, talaga? Oo. Lahat Sarap ng din tinitinda lang. 225. Tagalogin mo na ba? Tagalog mo na. Eh di... 220. 220. 220. Eh di 220. Sabi mo, bilis. Eh di 220. Yun. Gusto mag-bok. Pwede ba Sarap yung lagyan mag-suggest? minsan ng hot Yan. sauce. Sobrang solid Hot sauce. bok combo. Sige, go. So, original na bok. Sinabi mo na to eh. Ay, sinabi ko na. Sige. Kukuha ka nung lemon pepper ba? Hindi. Ano? So, original bok chicken. Cheese dip. Order Cheese dip, ka. Wag yung truffle yung cheese Cheese dip. lang. Cheese lang. Kuha kimchi, 2. Ta- Tapos kimchi rice. Parang overload. Yung bok chicken, Yes, I agree. sausaw mo sa cheese, lagyan mo ng kimchi, kain. Tang. So, parang kumain ka lang ng samgyupsal. Yun lang naman yun. I think, imbis na kimchi rice, plain rice na lang. Kasi I think it's too much kimchi. I agree. May nakakain ako ng sinigang na kimchi. Oo nga, masarap. It makes Classic sense. yun. Parang it makes sense eh. Baka. Baka? Anong? Baboy. Baboy. Sarap. Niluto mo? Hindi, dun sa Nagugutom classified na ako. bar. Yung show. Gutom na nga ako. Alatang pa-dinner na tayo eh. 13 Ay, 30 na di pa kami Meron kumain nga ng nag-try dinner. sinigang na corned beef eh. Ay, oo. Lasang Oo, baka ano, lang siya. Sa sentro. Oo. Sa meron, manam. Manang pakwan. Oh, yung Sinigang. Watermelon. Hindi ko nagustuhan. Hindi ko Na nagustuhan. baka, hindi ko masyadong trip. Masarap yung corned beef nila. Sinigang ko pare. Yung sinigang ko. Tangin sobrang game changer eh. Ang technique ni Red, meron nilalagay niya ng fishball. Yung sinigang. parang hot pot. Wait, Parang hot pot. fina-fry mo muna. Hindi, squid ball lang. Diretso. Diretso na. Squid ball na. Sarap. Yung malaki. Pero yung mga May fish... karne naman. Yung, Meron naman. Grabe naman to. Yung sinigang na fishball. Tangina. Isipin mo. Sinigang Parang ng isda. menudo, di ba? May hotdog rin naman yung menudo. Parang Parang ganun. ganun. Yung ginawa. Kasi pag naghisigang ako, usually tanigi. Ah, okay. So, Ibig sabihin nun? hindi, ano pala, pampano pala, sorry. Isda yun. Isda yun. Yung Isda yun. tanigi, yun. matinik yung Hindi, hindi matinik tanigi. Malaki yung black niya na part. Sorry. dude. Pampano pala. Kasi pag kumakain ako ng pampano, nauubos ko siya mag-isa eh. So, minsan Yung may manipis? Hindi, malaki naman. Pero alam mo yun, kasi pag fish meat, di ba, medyo light lang siya. Dahil mo nakakain. Oo. So, nauubos ko siya mag-isa. So, inisip ko, kailangan ko magdagdag ng kicker.
Kaya bumili ako ng high quality na hot pot na squid balls talaga. Tapos nilagay ko. Way. Mga ganun or Asian options, mga ganun. Pompanalo yun. Sobrang, galing. Buti na nag-resign ka na. Doon, tapos yun, tangin na pinakain ko lang kila Alexia. Tangin. Sabi ni Andy, sobrang game changer nito, Red. And totoo. Subukan niyo sa bahay at itag niyo. Pero dapat, I think, high quality siguro yung Lagyan fishball. mo yan, Hindi yung sa tindahan. Yung fishball mo, yung fishball talaga, o squid ball. Malaki. Ano siya? Actually, fishball siya na makapal. Hinati mo? Hindi siya, Or hindi na. bilog lang siya? Ay, hinati ko pala, actually. Hindi yung fishball na pang manong na flat. Kailangan yung pang hotpot talaga. Yeah. Gets. Asian options, way. Maraming brands na ganun. May yung sinigang mo na yan, may kangkong. Oo naman. Kangkong. Anong paborito niyong gulay sa sinigang? Kangkong. Kangkong. O kaya Green beans. Mustard. Tawag dun. Sarap din yun eh. Yung pag isda. mustard leaves, ano tawag dun? Miso. Mustasa. Ay, mustasa. Mustasa. Sinigang sa miso. Sarap din nun. Ako, yung mix ko, parati kong hinahaluan ng kalahating normal na mix, tas kalahating sinigang with miso mix. Para may pagka-miso siya, pero hindi masyado. Na-try nyo na Hindi ako Gabi fan sa sinigang. Ano naman putang inang episode na to? Ano nangyari? Nagutom na Laging tungkol sa sinigang lang. Na-try nyo na yung sinigang sa mamu. Yung si Mamu sinigang. James. Sinigang na meron? kurubota pork. Putang ina, sobrang indulgent naman nun. Sarap gagi. Talaga? Never Pero ko hindi mo nakita matutunaw yun sa lang yung marbling nun. Matutunaw lang. Oh, Yun parang na, sayang sa maganda pork. Melts in your mouth yung taba ng Talaga. sinigang. Ako tinry ko dati. Wala ako. Baboy yung puta. May tinry ako dati na dahil for some reason walang liempo dun sa grocery na pinuntahan ko. Pero meron silang samgyup cut, yung maninipis. Yun yung sinigang ko. Sarap. Bakit biglang ganito Na-try ko yun sa Tigilan nga Japan. natin to. Nag-resign ka na. Nag-resign ka na. Mamu, ubusan backpay. O tara. Ano? Utang ina. Steakhouse. Tara. Ano, G. chance gastos na natin yung bayad sa atin sa brick wall. Para... Tara, nga pala. Binayaran pala Ay, sorry, na-excite ako. Kasama ka ba doon? Sorry. Hindi. May binayaran din ako. Baka ibang show yung kay Leland. Yung kasama mo sila. Yes, Red. Masaya ka ba sa nag-resign ka? Right now, I'm Relieved. shooting for, Sige. So ngayon, ito kaka-resign lang ni Leland. After 1 year, babalikan natin si Leland. Ganda. Para malaman natin. Gutay-gutay na yun. May mga uling na sa mukha. So, isa Or na lang kidney ko. baka may work na siya ulit. Ako naman yung wala. Oo nga. We'll see. Baka ganun. And then syempre, invite din natin si Chan Chan. Tapos natin kung may resign pa siya o hindi. Andren optional. Di ba? Andren optional. Baka patay na kasi ako nun, guys. Meron kaming show sa Feb 15. Kaya kami nandito. Hindi natin binention at least once. Feb 15 show sa Music Museum. Tickets are available sa comedymania.ph or check nyo lang mga social media namin. Nandun siya. Bumili kayong ticket, please. Wala nang trabaho sila. Wala na. May discount Gusto nyo ba code siyang, pala ako. gusto mo ba siyang mamatay? Everybody's Gusto nyo ba siyang magutom? welcome doon. Oo. Mga puti, welcome. Wag na siguro. Pwede Hindi ka naman maintindihan siguro yung joke. Tapos kailangan mag-adjust kami sa'yo because sisigaw ko na, I can't understand Tagalog. Well, tatawa siya in don't white. go to a foreign Oo nga. country, Vare. Masarap kahit walang palaman. Nga ganun siya. Ganito yung tawa ng white. Parang rich May dude laugh. palakpak. These people are really putting on a show. Amazing. I thought this was just only available in New York. Zachary, another drink. Another drink. Anyways, okay. Anyways. Kung wala kang jowa, may discount ka. Kung trouble ka, may discount ka. Kung couple ka, medyo mas mahal yung ticket mo pero may discount ka pa rin. Tickets available comedymania.ph. Pwede mong gamitin yung codes ng mga paborito mong komedyante to get 150 off. Piliin nyo yung paborito nyo komedyante kasi may incentive sila. Pag sila yung May kiss kayo, Red. bibigyan ko sila ng a supple kiss. Yung talagang ganong klaseng type. Nagpapatong ba yung discounts? Oo. Like Tropol plus hindi. Chan-Chan 150? Oo. Wait. Stackable? Kunwari, hindi tipong lagay mo Andren, Chan-Chan, Lilan. Hindi ganon. Tatlo kaming favorites niya. Pwede kang pumili ng ticket category tapos patungan mo pa ng discount. Pwede yun. Dalawa. Oo, pwede yun. Pare. So, kunwari, Hindi naman, mas swerte kayo sa PWD, pare. Kasi mas maraming discount. Ay, paano yun? May Pag discount, may pag may discount. PWD pa. may discount? ino-honor naman namin yung PWD discount. Okay.
Halatang wala kang alam sa show na to, no? Tangina. Anong title ng show, Andrew? Ha? A very special Valentine's Day special. Wow, perfect. Anong ticket to Mili? Ha? So, HTTP colon. Walang colon yung number lang yun. Meron HTTP:// Hindi S, Di ba number lang? HTTPS. Oo nga, no? Tickettome.net/events/3 3, 2 2, 3 7 7, 1. 1. Joke lang, di ko alam. Or punta kayo comedymanila.ph. Punta sila kay Mas madali na lang, Tangina, no? Sabi mo dito, ba't di ko magana yung code ni Leland? Saan? Gary B. Si Gary B na pupunta. Or sa Bini. Kasabay namin yung Bini sa maawa kayo. Ano May yaman na yun, yung beanies. Oo nga. Hindi, sold out na naman yata. So, wala Hindi na nila tayong kailangan problema. Okay. Anong gagawin natin? Kakain na kami. Kakain na kami. Gutom na kami, obviously. Andren. Guys, pwede na tayo matulog. At mag-resign. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.